O aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang aming Ama na mapagmahal sa kanyang mga tao, kami ay muling dumudulog sa inyo sa umagang ito nang may pasasalamat sa aming puso dahil sa ginawa mo at sa hinayaan mong mangyari sa umagang ito na kami ay magkasama-sama at hindi nahinder, Panginoon, sa pagdalo at sa privilege na makarating upang ikaw ay purihin at sambahin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng provisions mo sa amin, at nawa ang mga provisions na yan ay magamit namin na nakapagbibigay kaluguran sa inyong pangalan. Patnubayan ninyo ang panimulang gawain namin na mag-aral ng iyong mga salita, at nawa sa pamamagitan nito patuloy na isulat mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga katotohanan kailangan namin upang patuloy kaming lumago bilang iyong mga tao at malayo kami sa mga temptasyon na dumarating biglaan sa aming buhay, at manatiling malinaw ang aming puso't kaisipan kung paano ito harapin. Umaasa po kami, Panginoon, sa inyong biyaya sa aming pag-aaral sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mahaba-haba yung ginawa nating pag-aaral. Doon po sa issue ng forgiveness, doon po sa issue ng reconciliation. At sa umagang ito, I would like to close that series with a positive note. Kasi doon yung mga huling pinag-aralan natin ay parang nakakabit doon sa discipline ng church. Kasi nga, pag inisip mo yung seeking forgiveness, kung may nagawa kang kasalanan sa ibang tao, pwede itong mag-escalate madalas sa church. And then yung public confession naman ay may kinalaman din doon sa mga nadidisiplina. So I hope yung tatlong uri ng paghingi ng kapatawaran o pagbibigay ng kapatawaran ay naging malinaw sa atin, at ang isa parating solusyon pag nangyari yan na may kaguluhan ay ang pinakauna ay babalikan mo dapat yung scripture. Yun yung kulang sa maraming iglesia. Pagka napunta na sa mga pagtatalo o merong madidisiplina, hindi muna nag-aayaan na tignan, balikan kung paano ba dapat solusyonan yung problema. Yun ang madalas na nakikita ko nangyayari, kaya lumalaki yung kaguluhan. But lalo na kung ang usapin pumasok na sa iglesia. So kung dumating sa atin yan, the first task natin, bago pag-usapan yung discipline, pag-aralan muli yung mga bahaging pinag-aralan natin. Upang sa ganon, manatiling nagkakaisa tayo doon sa salita ng Diyos. At kung may angal, ay dahil hindi natin sinusunod yung salita ng Diyos. Pag susundin po natin yun, maiwasan natin yung maraming bagay. But on a positive note, nais kong magbigay ng ilang general exhortation sa atin base sa Romans chapter 12, at nais natin basahin mula sa verse 9. Romans chapter 12 ay magbibigay sa atin ng konting at simpleng mga gabay para mabuhay ng may kapayapaan, pagmamahalan sa isa't isa.
So how are we to live in the church? In peace, with love for each other. Yan po yung bahagi na makapagbibigay sa atin ng general guidelines. And I hope this would be a fitting closure doon sa mahaba nating series of study. So sabi dyan, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Distributing to the needs of the saints, given to hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourself, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will reap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So ang tanong ko sa inyo, kung ito ay lumago sa samahan natin, ano ba sa tingin nyo ang mangyayari? Kung ito ay magiging buhay na buhay sa atin, sa ating fellowship with each other, ang mangyayari po, kahit na may mga kaguluhang mangyari, which hindi naman natin talaga may iwasan kasi bagamat iglesia tayo yung mga taong nagsasama-sama na may mga labi ng kasalanan na pinaglalabanan. Mabuti sana kung pare-pareho yung labi ng kasalanan na pinaglalabanan natin. Iba-iba. So, iba-iba yung dating nun sa bawat isa. Pero kung ito ay bubuhayin natin sa ating fellowship, itong verses 9 to 21. Diba? Kahit sa simpleng pag-iisip mo, kung ito'y buhay sa aming samahan, ano bang temptation, ano bang kaguluhan, ano bang problema ang hindi namin matutugunan ng maayos? Sasabihin mo, wala eh. Yung dalawang binanggit dyan na mataas, di ba, yung love, tsaka binanggit yung peace. To living at peace, loving one another. At kung mapupunan nyo, yung boundary niya, doon sa simula, sinabi, abhor what is evil, cling to what is good. Pagdating doon sa dulo, verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So nakikita ninyo, yun yung sakop niya. Bakit? Kasi nga, pag hindi natin tinandaan, na may kalaban tayo, i-abhor natin yun. Ano yung i-abhor mo? Yung evil. Sabi doon sa dulo, pag na-overcome ka niyan, ano mangyayari sa atin? Trouble talaga, malaki. Kaya sabi niya, do not be overcome by evil. Anong gagawin mo? I-overcome mo yung evil with good. Di ba? Ganon din yung sinabi sa cling. Doon ka mag-cling to what is good. So, abhor what is evil. Pero sinabi dyan, it must be under what? Siyempre, yung turo ng Panginoon sa atin that we should be known as a place where
people looking for true love, dapat makita niya. Di ba yan ang sabi? Yung love of the brethren should be known in the church by anyone. Kung may bago kang miyembro, kung meron kang mga bisita, no? Love of the brethren, napakahalaga kay Jesus. Yan nga yung sinabi niyang dapat maging bago sa atin. Kasi nga, nung hindi tayo mga Kristiyano, yung love sa labas, parati yang merong kapalit. Pag walang kapalit yan, love will not be given to you by anyone. Tapos, very conditional din yun. Hanggat nabibigay mo yung gusto niya, there will be a show of love. Pero anytime na ma-disturb mo yung idea niya ng love, trouble ka agad. Pero sa church, di ba, yung love natin, manggagaling, as I have loved you eh. Kahit sa mag-asawa, di ba? Halimbawa, kinikilala ng scripture kasi yung kultura nila dominated talaga ng lalaki. May malaking pag-aabuso ang mga lalaki. Kaya nga nung naging Kristiyano, sinasabi doon, love your wives. Ba't yun ang unang sinabi sa Diba? Love your wife as Christ loved the church. Ang magiging pattern mo, si Christ. Kasi nga sa world, iba yung idea ng love. Lalo na sa mag-asawa, ang love sa lalaki is domineering, to domineer yung wife niya. Sa mga kultura, di ba? Nung unang panahon nga, makikita mo kaagad yung kultura sa iba eh. Pag naglalakad yung husband, nasa likod lang yung wife. Hindi tumasabi. Di ba? Hindi mo makikita sa ibang kultura na magkatabi sila. Lumalakad sila, nakasunod lang yung wife. Kasi gano'n ang kultura nila, hindi sila equal eh. Lalo na nung panahon, noong ini-establish yung church, wala nang value yung babae. Di ba? Nung time nila. Ano yung value ng babae? Dapat bigyan ako ng anak na lalaki. Nakukuha nyo? Bibigyan mo ako anak, pero kailangan lalaki. Kaya nga yung mga Christian, di ba, yung mga Romano, pati yung mga tinatapon nila yung mga babae. Sino mga pumulot nun, di ba, mga Christian? Kaya nga nanon ng Christian sa ganon. Kasi yung mga sa kultura nila, kailangan ang una kong anak, lalaki, na ibibigay mo sa akin. Mabuti kang asawa. Mabuti kang partner pag ang unang anak ko, lalaki. Kapag kapo hindi, i-dismiss yung babae na yun. Ihintayin niyo yung lalaki. Pwede lang yung mga babae sa iba pag nagkaroon na ng lalaki. Imagine mo yun. Tapos maging Kristiyano ka, galing ka sa mundo na yan, paano mo mamahalin yung wife mo? Ang kultura is to sa Pilipinas, ano yung kultura? Matriarchal eh. Yung mga babae, dapat mag-iingat kayo kasi lumaki kayo sa isang kultura na sinasabi ng lalaki, I am the king of this home and I decree that everything my wife says shall take place. Diba? Ako nga yung king. Nag-issue ako ng decree kaya ganyan yung wife ko. Ano ba yung decree mo? Everything my wife says shall be done in this home. Dala-dala yan subconsciously ng maraming babae. Yan ang kalaban. Kaya nga sa Pilipinas, sa mga churches sa Pilipinas, marami ring ayaw doon sa turo ng Bible na magpasakop sila sa kanilang asawa. Diba? Kaya mga tanong nila, paano kung mahina naman dumiskarte yung asawa? Diba? Mabuti sana. Kaya nga hindi sinabi dun eh. No? Kaya nga sinabi sa husband,
nirurule niya yung home niya by love. A kind of love na galing sa kanyang nakita kay Kristo. Kasi wala ka nga mapupulot sa labas na pag-ibig, na acceptable sa Diyos, na para sa isang church, at sa ikatutuwa ng ating Panginoon. Wala. Kaya, the best na sinabi, love your wives. Kasi, mga lalaki, hindi. Iniisip nila, yung wife, i-love sila. Diba? Pagsilbihan nyo ako, ganito. Tribal mentality, diba? Ang trabaho lang ng lalaki, magdala ng pera sa bahay. Kaya nga minsan, sa mga pagtatalo, yun responsable naman ako eh. Yung sweldo ko nga, halos dyan na nauubos, sasabihin niya pa ganito. Pero yung loving, wala sa kanya yun. Diba? Mahalaga lang sa husband kung ma-provide niya needs ng asawa niya, mga anak niya. And even yung mga anak, don't expect your father to love you. Kasi ang love na binibigay niya galing sa mundo is just to give you material thing. Yun ang definition ng love. Ang tawag doon, tribal mentality. Kasi noon, ever since yung mga tribe ganon, yun lang ang binibigay. Yung anak, hindi. Pati anak, palalaki na nagsisilbi sa magulang. And even the Jew, makikita nyo, sa Old Testament, ganon sila. Diba? Pinagsisilbihan. Hindi sila magsasalita. May mga binago dyan, may maganda dyan, may binago din ang Panginoon. So dito, sinasabi sa atin, let the love be without, or let love be without. Kung sisimplihan mo yan sa original, love without hypocrisy. Ganun lang siya. Yun ang beginning. Love without hypocrisy. Kasi natututuhan na tayo to love one another. So, yun ang sinasabi, na we have to love each other sincerely. Ganyan mo mamimaintain yung harmony. So, ina-assume dito na yung mga Kristiyano, naunawaan na kung ano yung love na sinasabi. Kaya mapupunan nyo, hindi siya masyadong pinaliwanag. Ang pinapakita lang, may nakakabit doon na mga mahalaga. Kasi yung nakakabit doon, mahalaga ito sa relationship sa iglesia. So, kasi pagka may disunity po sa church, talagang malaki ang problema. So, we love each other basically in the way that we have been taught sa scriptures. Siguro nga, ginagamit na summary ng mga Kristiyano yung 1 Corinthians 13. Dapat yun parati yung iniisip. How can we show love for each other? Hindi mo lang siya i-define kung ano natutunan mo sa labas. Pero tayo, medyo may pagkaganon tayo. Kaya nga yung mga reklamo, paano mo naman mamahalin? Tignan mo naman, pastor, yung ugali ng asawa ko. Mama, madali bang mahalin yung ganun? Pero dali mo siya sa 1 Corinthians 13, ano ba sinabi sa iyo doon ng Panginoon? Dinidefine mo yung love, dinidefine mo yung asawa mo in a different way. Alam na yan. Kaya nga yung turo sa 1 Corinthians, kakaiba. Diba? So, pag tinignan natin, saglitin natin sandali, diba? Anong sinasabi dyan? Anong pinakauna? Tandaan nyo, i-memorize nyo yung pinakauna. Magkakaayos-ayos tayo dito. Love, suffers long and is kind. Nung nabasa ko nga ito, isip ko ng isip noon. Noon pa man. Ba't kaya ito inuna? See? Isipin mo, anong love na sinasabi ng Panginoon? Anong una mo may encounter? Love suffers long. Kung yan ang ibigay ko sa inyo,
galit na galit ka rin sa asawa mo, tapos sasabihin ni Pastor, love. No? Paano mo malalove yan? Oo, ganyan nga yung asawa. Kung ganyan asawa mo, sundin mo yung sinabi ni Kristo. Nandun sa Bible yung sagot Love suffers long. Meron ka bang pag-ibig? Wala yata Okay, kung maging philosopher, sino ba pumili dyan? Sa loko mong asawa. Ikaw naman hindi mo ako. Ba't ka nagkagalit sa akin na ako pastor? Tutulungan lang kita Pinili mo sablay Ako sisihin mo. Huwag naman tayong ganon. Diba? Kung hindi, yung pag pumunta ka sa scriptures talaga, pag sineryoso mo yun, masasagot yung reklamo mo Ang problema nga, reklamo yung iba yung nasa isip nila. Naisip na ng Lord yan, kaya pag binasa mo yan, love does not envy. Diba? Pastor, alam mo, kung katulad lang, siguro kung katulad niyo yung asawa ko, wala akong problema. You envy. Love does not envy. Huwag mong isipin na kung yung asawa ko si Lemuel, napakapala ni Charissa, si Lemuel pogi na, ang bait-bait pa. Neat na neat pa pag tinignan mo, parang walang kadumi-dumi yung katawan ba? Talagang mamahalin mo Pastor, tignan mo yung asawa ko. Hindi ko malabang mo naligo na, hindi pa Diba? Natatawa kayo, pero may mga ganang kinukumpara ba? Sasabihin, ang palad-palad ng iba, siya hindi. So, nakukuha niyo yung Tapos, sinasabi ng world? Kung hindi ka na masaya doon sa relasyon niyo, bakit ka pa magpapatuloy doon? Di ba parati nasa TV? Pati mga psychologists na iniimbita, ganun din sinasabi. Pag hindi ka na masaya, umalis ka. Maghanap ka ng iba. Kaysa naman, magsama kayo the rest of your life. Maraming Kristiyano nahahawa doon. So, yun nga, kaya nga, ang teaching, hindi natin sinasabi kasi nga may remaining sin tayo Diba? Factor yun Kaya unawain mo. So, meron talagang hindi magagandang nangyayari. So, pero dyan, dinudugtog dyan, i-abhor mo talaga kung ano yung evil. Yan ang love mo. Abhorring. Tapos makikiling ka lang doon sa what is good. Ganun dapat parati. Kaya nga, kung may issue mga kapatid, tingnan nyo muna yung scripture. Yung sinasabi ko, ano bang portion ng scripture may bearing dito? So doon, baka matulungan ka agad kayo na yung pagpapala ng Diyos sumainyo. Kasi ang hangad mo, i-bless ka ng Lord, pero yung blessing, dinidefine mo na parang magically, mabago yung asawa mo, biglang suddenly, bumait, maging responsable, maging di ba? Hindi po ganun ang scripture. There's nothing, because scripture, when given to us, all the commands given to us, is in the context of understanding that we are living in a sinful world. Secondly, we ourselves are struggling with remaining sin. And your partner or your brother and sisters in the church are also doing that. Yun ang hindi pumapasok sa isip ng iba. Kaya minsan kakaiba yung sinasabi ng scripture. Naka-factor in na dyan yung kaunawaan ng Diyos na we would be living together. Na may mga struggles tayo, may mga problema tayo. May mga baggage din tayong dala. Kaya nga, di ba, minsan si Pablo sasabihin niya put off yung baggage na yun. And put on yung new. Nakukuha niyo yung the put on and putting off. Bakit may ganun? Kristiyano yung ina-address. Kasi yung Kristiyano, may dadala siyang, kahit kami,
matanda na kami ni Girl pero ako nakikita ko pa rin, lumilitaw-litaw yung mga baggage, nalagay na naman doon. Di ba, minsan, ini-inspection mo. O kaya, in-inspection ako sa airport. Sir, tumabi ka muna. May knife dyan sa ano mo eh. Wala man akong knife. Ba't ako magdadala ng knife? Yung nadala ko pala yung card na may knife. Nakukuha niya, di ba? Hindi ko kasi chinek, mabuti, yung baggage ko na nilagay ko lang yun. Siyempre, nakakalimutan mo eh. So, ganyan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, pag diyan ka unang pumunta, sasabihin sa iyo, may dala kang baggage na hindi mabuti sa ganitong relasyon. Put it off. Baba mo siya. Iwanan mo siya. Tapos, i-put on mo yung dapat. Kunyari dito, love suffers long. I-put off mo yung very critical, very judgmental attitude mo. Nakakalimutan mo, may remaining sin pa yung kapartner mo kahit Kristiyano yan. Hindi mo pwedeng sabihin, Kristiyano pa naman. So, pag bumalik ka sa Scripture, gigisingin ka sa realidad. Ano yung realism? There is no perfect church. There is no perfect member. There is no perfect pastor. There is no perfect deacon. Pag nagkasala sila, pinag-aralan natin, may way how to address. Kung ikaw lang yung umaangal, sabi, you cannot charge a pastor kung mag-isa ka lang. Hindi, kahit sabihin mo totoo yun, sa providensya ng Diyos, hindi niya inaalaw na ma-expose sa pastor yun na sa iba. Hindi mo dapat ipagkalat kasi ikaw ang dapat disiplinahin. Tatandaan mo rin niya, may providensya ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sinabi niya, 2 or 3. So, doon ka lang sa 1, go. Diba? Kausapin mo siya. I-apply mo yung Matthew. So, you see, kung babalikan mo parati yun, iisipin mo, ano ba yung applicable? So, yan, yung tapon mo muna yung, may dala kang baggage na hindi mo dapat dala-dala sa ganyang issue. O, kunyari, may ugali siyang gano'n na. Diba? Ano sinasabi ng pag-ibig? Diba? Sabi dyan, love does not parade itself. It's not puff up. Diba tayo, pag nagtatalo, dinidil mo yung pagtatalo, pag-aaway ng mga ano. Ako, pastor, alam mo, ang dami ko ng sacrifices sa kanya, ang dami ko ng ano. Pero kahit ganun yung ginagawa ko, diba? Love does not parade itself. It's not puff up. Yung sinasabi mo, kapatid, hindi tama eh. Parang pinalalabas mo, ikaw may pag-ibig sa kanya. Pumunta ka sa 1 Corinthians 30. Sabihin sa iyo, hindi. Pinaparade mo yan eh. So, anong ibig sabihin niya? Ginawa mo ba yan para meron kang ipang suntok sa kanya one day? O talaga bang galing sa pag-ibig yan? Ibig sabihin, sinasabi ng Scripture, hindi ka talaga umibig dyan sa kapatid mo niyan. Tingnan mo yung ginagawa mo ngayon. Yung ginawa mo noon, yun, di ba? So, kaya pag uwi nun, remember na yun, galit na galit kay pastor yun. Malilipat yung galit niya dun sa kaaway niya sa iyo. O kung kayo yung nag-rebuke. Dapat ready ka rin doon. Kasi nga, kung nag-struggle siya sa sinful attitude niya, wala ka naman maganda talagang maririnig sa kanya. So, huwag mo namang isipin, sabi ng pastor binigay ko na nga yung guide, ganyan pa. Mayabang ka rin, pareho na lang kayo ng mali. You also parade what you do. You don't parade it. Tahimik ka lang. Pag-pray mo lang. Basta gawin mo kung ano dapat gawin. Kaya lumalaki yung may mga pastor, ipaparade naman yung sabing show of love niya doon sa iba. Love does not parade itself. No. It does not behave unruly. It does not seek its own. It is not provoked. It thinks no evil. Lumabas na naman yung evil doon. Diba? Does not rejoice in
iniquity. Ano ba yung iniquity? Alam niyo na yan. Diba? But rejoices, saan? Sa truth. Cling to what is good. And what is good in the Bible is what is true. It bears all things. Balik ka doon sa love suffers long. Ulitin niya. Bago magtapos, it bears all things, believes all things, hope all things, endure all things. Ano yan? Verse 4 yan eh. Diba? If your love suffers long, ano mangyari? It bears all things, it believes all things, hopes all things, endures all things. Kaya nga, love never fails. Period. You get it? Diba? Babalikan ka lang sa scripture. Talaga bang ako nagmamandi? Ba't ganito yung ano ko? So, something is wrong with me. So, you confess it also. Maybe, kinausap ka ng Lord, there's something wrong with you. So, bago mo isettle yan, tapo mo yung baggage mo. Para pag nag-uusap kayo, hindi mo dala-dala yan. Diba? Hindi mo pinaparade lahat ng mabuting ginawa mo doon sa tao na yan. Yun yung maling dala mo nung makikipag... Kaya nga, sabi, nag-usap na. Lalo lumaki yung gulo. Nung nag-face to face. Bakit? Yung dala niya, nung pumunta doon, hindi niya dapat dala. Put it off! Ito yung i-put on mo. Kasi ito yung sitwasyon, di ba? Alangan namang pupunta ka. Di ba? Magsaserve ka sa Panginoon, worship day. Ang susunod mo pang swimming. Hindi naman tama yun. Common sense lang yun, di ba? Kung nasa isip mo, pero kung hindi naman sila believer, wala sila pakialam dun eh. Pero kung believer, ganun gagawin niya, sasamba. It might be very disrespectful. Sabi mo, judgmental. Sa ibang tao nga, subukan mo pumasok sa opisina nyo na ganyan. Tapos, may meeting ka sa boss mo. Ang gagawin mo, di ba? So, kaya nga sinasabi dyan, it does not behave rudely. Kung mahal mo ang Panginoon, don't behave rudely. Don't go here. Alam mo, this is a place, this day is a day of worship. That's the primary. Dapat expert. Biro mo, ilang taon na yung iba sa inyo na Kristiyano? 20 years. Maybe more than. Dapat tayong pinaka-expert, pinaka-mahusay na pag tinignan ng outsider, sasabihin nila ganun pala mag-worship. Hindi. 20 years na. Kung evaluate kaya yung worship natin nang itapat mo dito sa word, gagawin natin. Kaya ako, hindi ako mapapagod na i-remind kayo. Kasi yan ang main, natin. Kung perfect, kung nakikita ko maayos tayo, siguro hindi ako yearly mag-preach tungkol sa church, tungkol sa worship, tungkol sa primary yan eh. Yan yung tinitignan ng Panginoon. Pag pumunta kayo sa scriptures, yan, galit ng galit ang Panginoon eh. Love with hypocrisy. Di ba? Sabi niya, yung love mo dapat hindi ganyan. Biro mo sa Diyos. O kahit sa outsider, di ba? Yung mo, saan ka pumunta? Sisimba ka. Worship. Ganyan suot mo. Hindi ka pa may insulto niyan. Yung unbeliever sabihin, ang expectation niya, sasamba ka, ba't ganyan itsura mo? Kala ko, ka lang eh. Kung saan ka pupunta eh. Hindi natin iniisip yan eh. It affects what? Yung testimony natin sa ating Diyos. Kataas-taas ang Diyos kung ano-ano nating sinasabi. Kagalang-galang na Diyos. So, yun yung sinasabi dyan. No? Bantayan natin sa ating sarili. Na yung pag-ibig natin sa ibang tao, sa ating mga kapatiran, should be better.
if not very biblical compared to the world. Kaya nga sinasabi dyan ng Bible, di ba? Open rebuke is better than hidden love. Kung talagang mahal mo, kung mali, i-rebuke mo. Hindi naman natin sinasabi na, hindi ko naman sasabihin na suddenly, di maglagay ka, pastor, ng dress code. That's not the solution. It's a heart worship. It's the way you look at God, the way you cherish God. Kung yan ay without hypocrisy, it will manifest. Dapat ang hypocrisy doon, di ka naman Kristiyano. Di ka naman nagpapasakop sa Diyos, tapos ayos na ayos ka nga, hinahangaan ka ng iba. It's just all show. Hypocrisy is that. Diba? Meron kang pinapakita, pero behind that, iba ka. Dapat consistent siya. Kung mahal mo ang Diyos, paano ko ba ipapakita yung pagmamahal ko sa Diyos in the way I come before Him? Diba? Kaya nga sabi ng Bible, both the Old Testament, diba? Pagdating sa paglapit sa Diyos, i-remember mo that God remains to be a consuming fire. Yung reverence sa Kanya, hindi pwede. Kung yung mga pastor, di ba, yung nauso ngayon, para ma-attract daw yung mga outsider dyan, gayahin natin yung mga itsura nila. So yung mga pastor ngayon, mga rugged boy. Diba? Mga cozy boy No? Para ma-attract yung ano. But the gathering of the church is not about attracting people. When we gather together, because God called us in His presence. Kasi kung hindi, I have no right to ask you to come today. No, pupunta ako dito, bahala kayo kung pupunta kayo, hindi. But we were invited by God Himself to come. And He set aside a special day for that, and God promised His special present. I will be with you. Would you like to come? So lahat lang, kung dapat nag-a-attract sa atin, God will be there. And I love God. So that is without hypocrisy. You know, because you love the Lord, you come. Because His special presence would be there. Hindi yung nagra-rational. Di ba? Ang Diyos naman everywhere. You do not understand. No. There is something different. No. With God being with you in your private worship, or when God promised His special presence when you come together. That's the only reason I can tell you, you come, brother, sister, you come. Why? Because all of us love God. And God is going to come. Here in this place. So we come. We want to see God. We want to meet God. So you cultivate, abhor what is evil, cling to what is good, kahit anong uso dyan. Wala akong pakialam kung anong uso. Kaya nga sabi ng Lord, it is a heart religion. Christianity is a heart religion, not the outward. Pero, hindi ibig sabihin, di ba, dapat nagja-jive yung heart mo sa external na ginagawa mo. Sasabihin mo ba, I love you, tas sinusuntok kita, inaapi kita. Hindi siya consistent. It must be. So, do I come before God? Do I show my love for God in a reverential way? Yun ang gusto ng Lord. Because He remains to be a consuming fire. Hindi niya yan binago. Sa Old Testament, nandun siya. Sa New Testament, dinidiman ng Lord, when you come to me, you must have reverence. Di ba yung mga Hudyo, anong sabi sa Isaiah ba yun o Malachi? Where is my reverence? Where is that?
You come to me without that, and you expect me to accept your coming in, to accept your expression of love? Wala. So, yun po ang ibig sabihin dyan, love without hypocrisy. Paano magiging wala? Sabihin, di ba, baligtad nga, sabihin ng mundo, kung hindi naman taos puso, no? Di ba? Hindi yun ang ibig sabihin Ito yung gusto ng Lord. Gagawin mo yun kahit you don't feel about it so much. You know, Lord, I don't feel like showing my love to you today. I don't know what's happening with my feeling. But nevertheless, Lord, I will come because you're my God. I love you. I will come. Help me. Enable me. Oh. Hypocrisy ba yun? O sabi ng mundo, hypocrite ka. Hindi naman galing sa puso mo yan. Hindi, galing siya sa puso ko. Nag-i-struggle ako dahil may remaining sin ako. Or may nagawa akong hindi maayos. Nagpuyat ako, game. No, may bagong game Nag-game ako buong Saturday evening. Tapos sa worship, nakakatulog ka. Diba? Sa harap ng King of Kings with his... Pupunta ka sa special presence ng Diyos. Na gano'n. Diba? So, kung natuto ka talaga, sasabihin mo, I'll never repeat that, Lord. It's very destructive of the way I want to express my love to you. Yung spirit ko gusto, yung flesh ko hindi. Kasi kasalanan ko. Diba? So, hindi pa rin hypocrisy yun. Diba? Mingi ka ng nire-recognize mo. Pero kung uulit-ulitin mo, nagsisinungaling ka. Yung love mo sinasabi sa Panginoon, hindi yan totoo. And you're a hypocrite. So dapat, maunawaan mo kung anong ibig sabihin nun. So sa isa't isa dapat, hindi tayo ganun. How would you develop that? Kung natututo tayo magmahal sa Lord. Kasi, di ba, love God, love your neighbor. Pareho lang sila. Yung love. Kasi, pag nilove mo yung neighbor, kung Kristiyano ka, saan mo kukunin yung love? As I have loved you. Hindi naman mag-iimbento ka Love God. So, love your neighbor as you love yourself. Diba? Pag mali ka sa love yourself dyan, ano mangyayari? You have become self-centered. Hindi mo naintindihan. Diba? Oh. Pero kung buo sa isip mo, ano ba yung love na itinuro sa akin ng Panginoon? Diba? Hindi siya nakatuon sa sarili mo. Kundi doon sa object na dapat mong mahalin. Ano yung love na yun? Natutunan mo yung kay Kristo, kaya nga disciple ka So, yun yung love mo sa Diyos, natutunan mo sa Panginoon, yun din yung love mo na binibigay sa brethren, natutunan mo sa Panginoon. Kaya nga sabi, ang Panginoon, kung magsalita siya, diba? Just as I have loved you. Totoo bang minahal tayo ng Diyos? Paano tayo minahal ng Diyos? Ano yung naging criteria ng Panginoon? So, pag binasa mo yung 1 Corinthians 13, makikita mo pareho. Di ba? If Jesus is not suffering long in loving us, siguro sabi ng Lord, kunin ko na lang tong anak ko na to na maaga. Di matuto sa buhay. Ang hirap. But you see, he suffers long. Even sa sinners. Yeah. Ano sabi ni Pedro? God is long suffering. Why? Because the Lord Jesus Christ doesn't want you to die and go to hell. Kasi yung attitude yung ganyan, diba? Siguro yung iba, dapat kunin na ng Panginoon. Dali na sa impyerno. Hindi. Bakit? Iba mga magmahal ang Panginoon But remember, it's not
nung kinabit yung abhorring evil, di ba? Kung gumawa ka ng ganito, sabi ng Lord, idisiplinahin natin. Yun ang solusyon. Love does not cover its eyes on evil. Di ba sabi ng Diyos love covers a multitude of sin. Yeah. Kasi nga, marami tayong remaining sin sa buhay natin. Yun nga yung apply mo. But if the person is living in sin, or your brother, rebuke him, sabi ng Lord. Ang expression ng love mo is through rebuke. Or finally, kung maging worse ito, excommunicate mo. Ay, hindi ko excommunicate yan. Your love is of no value. Because you have to love as Christ loved. So, I hope you understand nung sinabi dyan at nakakabit ka agad doon sa pinag-aaralan natin. Let love be without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good. And then after that, we are given three commands, how to develop our relationship together. And itong tatlong command na ito, meron taglay silang in common. What is common to these three commands is yung being other-centered and not self-centered. Okay? So ano yung una? So, tignan po natin sa verse 10. Sabi sa verse 10, in honor, giving preference to one another. Yung honor means i-value mo siya. Sino man siya. To honor someone is to value that person. Diba? Naalala niyo si Pedro? Nung in-exhort niya yung mga husband, show, ano sabi doon? Kay mga husband, dapat, tandaan na. Husband, to show honor to their wives. Why? Since they are heirs with you of the grace of life. Children are to value and honor their parents. In the 10 Commandments and the moral law of God, honor. May value yung parents mo, i-consider mo yun. Kaya nakikita nyo, di ba, sa Facebook ngayon, yung medalist natin na dalawa. Ano ba tama doon? Di ba, nagpapaliwanag yung anak, ganito, kaya medyo ganito yung ginagawa ko. So, others are seeing as being disrespectful or whatsoever. Or, ano nila yung honoring parents. Yung ba talaga yung issue? Is that man not honoring his parent? So, kung ano-ano. So, the world, nalito-lito sila Kitang-kita mo Ang daming gusto makihalo. Kaya lalong gumulo Tapos may fake news pa. Hindi naman sinabi nung nanay, hindi naman sinabi nung anak. Ay mga tao, magkampi na. Sobra namang anak pala to. Sobra namang palang nanay ito. Pag nakita nyo sa Facebook, huwag kayong basta, hindi yan Bible. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa pinagsasabi dyan. Tapos gagawa kayo ng judgment. Cannot judge. I cannot judge to you who is right and who is wrong because I do not know the real issue. Diba? Hindi ko pa alam kung talagang yun nga sinabi nun. Malay ko ba? Ang daya-daya ng Facebook na yan. Diba? So, isa pang pinagkakaguluhan, yung anak ni Chris Aquino, diba? May nag-post ng picture. Bakla. Straight yun Sabi naman ng manager, nag-post din. Straight ho yan. Iba ho yan. Na-detect kung saan galing yung picture. Kahawig niya lang. Kaya nga hindi nakaka-close up. So, makikita mo kung ano, di ba? Kaya, hindi.
Hindi ka pwede sa ganyan because you have to abhor evil. Kung nakikita mong pag naniwala, basta natangay ako ng mga mundo na to, delikado. I may not be clinging to what is good. So, ganun din. Sa atin, ano yung clinging to what is good? Yun nasa Bible. Kaya nga, ang tanong ni Jesus ba't mo ako tinawag na good? There is only but one good. So, doon ka magkikling. So, nakukuha niya. Don't cling to, may member sinabi, alam mo, sabi ni sister ganito, ang daming ganyan. Sa counseling, ang sakit sa ulo. Ba't ba ganyan? Kasi sabi ni ganito, ganyan, ganun. Diba? Hindi siya nasusunod yung scripture. Kung meron kang laban sa kapatid mo, go. Ikaw. Nag-go naman ako. Nag-go ka nga. Ang pinunta mo, yung mga kabarkada mo, doon mo tinaldal. So, is that love? Mali na kagad. Because you're not clinging to that which is good. So, kailangan, yung isip mo, ano man yung issue, i-honor mo pa rin. Bakit? Kapatid mo yan Diba? Kaya nga ako, sinasabi ko, kung one day, mag-complain kayo sa akin, meron kayong ayaw sa akin, hindi ko na ba kayo i-charge na, ano bang tawag doon? O kaya na-share mo sa iba na you're destroying me and everything. Kakausapin kita, ba't mo nasabi and everything? And then, tell you the next time to do it properly. Ano bang katibayan mo? So, kung tanggihan ko to, willing ka bang dalhin sa church? Basta sundin natin yung proseso. Kung talagang ayaw mo. Kung hindi naman, kung gusto niyang umalis na lang, okay naman sa akin. Hindi ko siya disiplinahin dahil doon. Ganun talaga Diba? You should not do harm to those people. Kasi kapatid mo pa rin siya. Sasabihin ko na lang sa kanya, baka kung saan mapunta yan kasi parang hindi ka na magsasubmit sa akin Maganda, maghanap ka ng church, i-recommenda kita doon. Reformed Baptist din hanapin mo. Hindi ka agad kakastigid dahil kung anong sinabi sa pastor. Ganyan lang naman Lahat naman tayo may masasabi sa isa't isa. Tandaan nyo, pag kayo napagalitan ko, may sasabihin kayo laban sa akin. Hintayin nyo lang mapagalitan ko kayo. Lalabas kung ano nasa puso nyo. Hindi lang yun sa isa't isa, sa kaibigan nyo. Sa ano. Kaya nga, ang halaga ng love Because love will cling to what is good. And what is good here is defined sa atin na i-honor mo yung iba. I-honor natin ang isa't isa. Kapatid ko to I-value mo siya. Everyone is to be valued in this church. Matanda, bata. No? I-value natin. Yun ang sinasabi dyan sa atin. We are to bestow honor to each other. And it is, ibig sabihin, don't seek your own honor. Diyan marami nagtatalo Pag ang feeling ko, yung honor ko, parang natatapakan o napupulaan Gigirahin kita Diba? Yan ang normal Kahit sa pastor Don't expect me na matutuwa ako kung mag-comment kayo ng negative sa akin. Pero, normal yan sa isang makasalanan. May labi ng kasalanan sa akin, so anong dapat kong gawin? Dapat hindi ako, pupunta ako dun sa dulo, do not be overcome by evil. Okay? May bumubulong sa iyo. Kung ganyan yung member, pastor, anuhin mo na, disiplinahin mo na yan. Ano sinasabi patungkol sa iyo? Di man totoo, di ba? Kausap mo sarili mo Bait-bait ko naman, sasabihin niya, salbahe ako. No? Ano ka, hilo?
There's no one good. Sabi ng Panginoon, only God is good. So makikinig ka. Ano ba yung sinabi mo? Baka na-misinterpret niya or yun nga, napagalitan mo, ginagantihan ka. Granting na, dati pastor, ganyan ka na rin eh. Diba? Misa na ano. So, yung bearing grudge. Kasi kung, kahit na kapatid mo yan, kung napatawad na yung Panginoon, sa Panginoon, yung kasalanan niya na yun, wala na. Kasi po brought out mo. Makikinig ba ang Panginoon sa'yo? Ikaw i-rebuke ng Panginoon. Ano bang kasalanan pinagsasabi mo na gawa nito? Diba? As far as the east is from the west. Wala na. O yung kasalanan niya nilagay sa likod ng Diyos. O, hindi yun nakikita ng Diyos. Bakit ikaw kitang-kita mo pa rin? Huwag tayong gano'n, mga kapatid. Kahit na yung sa immaturity ng kapatid natin, may mga nagawa siyang kasalanan, napatawad siya 7 beses na. Pag napatawad na yung kasalanan na yun, wala na yun. Iba't ba ang kulit ng iba? Diba? Gagamitin pa yun laban doon sa tao. You do not use that against a person. Kasi kung tutusin, baka mas malaki utang mo sa Panginoon kesa yung utang ng tao sa iyo. So, napakalaga nun. Kaya, i-value mo siya, anak siya ng Diyos, pinatawad siya ng Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. No? Kasi participial praise yan. Kung ito-take ko yung buong praise, ang utos sa atin, bestow high honor to one another. Yun ang atupagin mo. Huwag ka maghanap tapos isulat mo yung negative. Ito si kapatid na ganito. Charming pero masama magalit. Ang gano'n, no? Ito, ganito. So, may listahan ka sa mind mo. Pag yun ang inilista mo ng inilista, lalabas yan in conflict. So, tinuturuan tayo na let us take the initiative to bestow honor to others. Even wishing honor. Sana si kapatid, Lord. So, ipagpe-pray mo. Yung nakikita mong mga weak brother, weak sisters, in your encounter with that, huwag ka agad po na. Di ba? Be realistic, may remaining sin nga eh. Ikaw meron ka rin eh. So, don't weaponize a weakness of others to kill him. Parang kukunin mo sa kanya yun. Tapos, mahina na nga eh. Kaya nga, pag may kinuha sa'yo na weakness mo at na-weaponize ng kausap mo, talagang down na down ka. Kasi nga weak ka na eh, nag-struggle ka na nga doon, kukunin pa ng iba, tapos i-weaponize niya to. It's like killing you. That's what you're going to do to your brother or sister pag hindi ka maging realistic. So, ano sinabi dyan? Diba? Yun. Hindi naman ibig sabihin nga, kung sin, meron naman particular teaching ng scriptures when it is really sin. Para hindi mo ma-weaponize yun, ang gagawin mo, sundin mo yung turo. Go to Him in secret, kayong dalawa lang. No? Sasabihin ko sa inyo, the beginning of weaponizing is when no one knows it, only you, and then you begin to spread it to others. May share ako sa iyo. So you are weaponizing it. No? Nire-ready mo. Imbis na, kaya nga sabi ng scripture, go to Him at once. Go to Him. Kausapin mo na kagad siya. Kasi may tendency ka na i-weaponize mo yung kasalanan niya. Sabi natin, kasalanan talaga yung ginawa niya. You can weaponize that. And then, kukuha ka ng mga, palalaki mo yung force. No? So, nandun ka na kaagad, may witnesses ka na kaagad eh. Hindi naman nila nakita, hindi nga sila witnesses eh.
Wala mo sila nakita eh. Ikaw lang eh. Kaya lang, wini-weaponize mo. That's the sign. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Pag may struggle kayo sa pastor, sa church, kunyari ako, may struggle kayo sa akin. You want to weaponize something you discovered na weakness ko. Tell it to others. Sige, obserbahan mo lang. Makikita mo kay pastor yan. Itong member inoobserbahan niya na. Kaya konting, walang kaalam-alam yung pastor, konting ano niya. Oo nga, parang tama si kapatid. So, it becomes a big weapon. And then when ready na, sabihin, paputukin na natin. Boom! Kawawa yung pastor. Makikita nyo? O kawawa yung member. So, second, live in harmony, verse 16. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your opinion. So sinasabi lang dyan is we are to live in harmony. Think the same towards one another. So yung exhortation ng unity, malakas sa Bible. Sa teachings ni Paul, you can see it in 2 Corinthians. You can see it in Philippians chapter 2. We should prayerfully seek to be of the same mind. No? Kasi dapat pare-pareho nga tayo kung may weakness, kung may mga sin. Kung pare-pareho yung mind natin doon, i-deal natin ito properly and according to scriptures. No? Yun yung harmonious attitude. Dala-dala mo kung ano yung solusyon ng Diyos. Kasi kung kakausap mo naman, mataas ang pagtingin mo, believer naman siya. So kung mag-usap kami, i-point ko siya kay Christ, yung sarili ko rin. And then together, i-point namin yung words ni Christ. That's what harmony is. No? Let the mind of Christ, no, sa atin. Ano ibig sabihin? Dali mo yun. Yun na dala-dala mong weapon. The mind of Christ. Ikaw, yun din. Tapos ito, dadali mo sa kapatid mo. Let the mind of Christ na mapunta rin sa kanya. So pag-usapan nyo, may problema talaga tayo kapatid eh. Pwede ba natin pag-usapan ito base sa kalooban ng Panginoon? Ito kaya yung pag-usapan natin. Tapos tignan natin dalawa paano yung dapat natin gawin. So, harmonious yun. Harmonious attitude. Not what? Blaming each other attitude. Pwede kayong magkaroon ng harmonious attitude to each other because both of you are the child of God and both of you are under Christ. And so, seek Christ. Seek what Christ does. Yun muna pag-usapan yung dalawa. And then from that, kung makita ninyo, kung yan nung nilapitan mo yung kapatid mo, yan yung dala-dala mo, hindi yung criticism mo kaagad, hindi kaagad yung galit mo o kung ano. Meron talaga tayong, pwede ba natin pag-usapan to in the light of, So, pag-usapan ninyo. Tapos, tignan niyo ano ba yung pwede natin gawin. Baka doon ba resolve na yung problema niyo? Pag-usapan ninyo. Yun ang ibig sabihin when living in harmony with one another because paano tayo ang harmony lang natin, alam nyo, kay Kristo tsaka sa salita niya. Yung tunay kang Kristiyano, di ba? Papayag ka. Ito yung kalooban ni Jesus eh. Pero kung tayo-tayo lang, palakasan ng boses yan. Patapangan yan. Patigasan ng mukha yan. Pero sa mundo yan eh. Yung same toward each other, pwedeng doktrina yan in terms of belief and doctrine. Marami nagkakagulo dyan. Kasi sabi nga sa 1 Corinthians, di ba? Chapter 1, stand fast in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel. Pero maraming dapat pag-aralan dyan. May nirecommend nga book sa akin si Rodel tsaka si Pastor Rene, nakalimutan ko naman.
Yung sa doctrine, yung differences. So, pag nakuha ko ulit, I may share to you. But it may, sa interpretation, it may be talking about that. No? Or yung sinabi ko sa inyo na through the authority of God's Word. Yon. Sa conflict, I think ko through the authority of God's Word. Dala-dala mo yon, kakausapin mo, mag-usap tayo, through the authority of God's Word, pag-usapan natin yung problema natin, tapos magpasakop tayong dalawa dun. Yun yung isang through the authority. Sometimes naman, through the common life we share in Jesus. No? Baka doon pa lang, hindi mo na kailangan siyang puntahan. Yung common life natin, yung fellowship natin, I'm not ready na paano kung sabihin ko to, tapos mag-escalate into sin. Baka yung personal, hindi mo naman talaga ma-define na sin. Payag ka ba na may excommunicate siya kung ayaw niyang aminin yun? So, hindi naman siguro. Because excommunication is giving your brother to the devil, to Satan. Kaya ako, pinakamaingat ako dyan. Sa puso ko, pag naging member kayo ng church, I'm not that easy and willing to give anyone to Satan. Because God gave me a believer to shepherd. Hanggat kaya kong i-shepherd, pag hindi na, lilipat na lang. Para hindi lumala kung ako na. Pero kung talagang heinous sin, scandalous sin, rebellion against a clear, ibang usapan yun. Diba? Pero kung maliliit na bagay, ang common life natin kay Jesus, tayo, niligtas tayo ni Jesus. Ayoko naman mapunta siya sa, diba? Ayaw ko kayo, willing ba kayo? Kaya ako hindi ako basta-basta, Pastor, dapat yan, excommunicate mo na. Sa akin kulang ko lang sabihin ko, naisip mo ba kung ano excommunication? It's not this fellowship. It's giving. Yun ang ginamit sa scripture para bang, palisin na lang natin sa church, communicate mo yan, matigas na talaga ulo niya. So, tatanungin ko siya, paano ba natin maayos itong problema? Kung ako problema mo, malaki problema yan kasi para maayos, magre-resign ako sa church, which hindi ko naman gagawin. At baka yung mga members hindi rin willing. So, maghanap ka na lang ng pastor na iba. Bago lumala, because if you will not submit, that's sin. Diba? So, pero huwag ka kagad mag-judge na hindi siya nag-submit, so therefore, pe-present ko sa church, i-discipline siya. Hindi po naman. Tulungan mo, shepherd mo pa rin siya. Kung sa ibang shepherd siya makakalalakas, tulungan mo, mapunta siya sa ibang shepherd. Huwag mong pahirapan. O huwag mo siyang pabayaan na wala siyang shepherd. Hindi ako ready na pabayaan lang kayo na wala kayo. O kaya hindi na kayo umattend. Tapos nalaman ko, umattend na kayo sa iba, hindi kayo nagpaalam mabuti. Siguro kausapin ko kayo na, pero hindi ko kayo di-discipline, hindi ko kayo patatayo. Kung meron na siyang pinunta at maayos naman, yun naman ang goal din ng discipline. Maging maayos siya. Okay na sa akin yun. Yung hindi ka lang nagpaalam, tapos i-discipline kita. O ma-excom ka pa. Parang hindi ko kaya yun. No, wala akong ground sa scripture na matatag para gawin yun. I would rather choose my being a shepherd and the universality of the church in which the people of God can also grow in another church and solve whatever problems they have. Kung hindi na ako yun. So, ganun lang po yun, mga kapatid. No? So, yung ikatlo nga, yung humble attitude. So, magkanong ka ng gano'n, pag-pray mo na yan,
Because pride is always the source of contention among people. And pride is the great obstacle also for Christian unity. So pag binasa mo yan, yung tatlo na yan, i-work out natin, humble attitude lang tayo. Huwag tayong maging masyadong maambisyoso sa buhay. No? Yung ibang member kasi, kulang-kulang na lang, parang gusto nila sila yung maging pastor ng church. Gusto nila sila yung masunod. Pag hindi nasunod, salbahe yung, diba? I-influence nila yung ibang member. So, yung seek a harmonious attitude with each other. Yung harmonious doon, either na have the same mind doon sa doctrine or yung the authority of the Word of God. Yun ang dala-dala mo pagka may broken relationship. But most of all, di ba yung simula, yung honor. Value your brother. Value your sister. Don't give him up to the devil. Don't give your brother and sister easily to the world again. No? I-value mo siya. Go, di ba? Go extra mile with your brother and sister dahil alam mo na konting mali, baka kung ano yung kahantungan niya. So let love be without hypocrisy. Do not allow evil to overcome you. Cling to what is good. No? And if we do that in this church, hindi ko sinasabing hindi tayo magkakaroon ng tension. Ang sinasabi ko lang, the fellowship, the relationship, can continue without coming to the point na talaga ma-divide yung church. No? So, tayo ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga series of studies na hinayaan mong makover namin pagdating sa issue ng confessing sins and reconciliation. And this morning, for some concluding exhortation, we thank you, Lord, for this portion of the scriptures and how we pray, Father, that this will be etched in the hearts of the members of this church. For we recognize, Panginoon, na there is still a great work that should be done for each one of us. And we know you know it. That is why you have given to us many, many commands, many, many exhortations and admonitions. Help us in this church, Lord, to remember this section of Scripture so that we would be having a harmonious relationship with each other, even though there are so many things yet to mature in our lives. There are so many things that should be put to death because what has remained is sin. For we know, Lord, that these teachings that you have given to us is the best way to handle that which is still unfinished with those that have been saved. So we give you thanks and praise, and hopefully these truths we have learned would bear fruit in our relationship with each other, even in difficult times. For this is our prayer in Jesus Christ's name. Amen.